Ah, Bicolana po, Bicol. Pero ngayon po, nasa Bicol. Saudi po ako. Ano ang name nyo? Ang totoo kong pangalan, Arlene. Arien? Arlene. Arlene. Ay, Arlene. Eh. Ilang taon na po kayo? Mag-44 po ngayong September. Bata pa. Matanda na. Mas may edad ako sa inyo. 50. Ilan taong ka na po? Kaya 50. May asawa ka po. Kaya nga bata pa kayo eh. May asawa po kayo. Noon, Ilang anak niyo po? 3. Isang babae, 2 lalaki. Nasaan po sila? Wala ka na po yan. Sa Pilipinas. Oh, ba't wala? Ay, Ito ewan ko po, sa'yo. hindi naman nagagalaw ah. Anong trabaho mo dyan po sa Korea? Sa Naol, Korea? Factory worker, gumagawa kami ng automatic door ng mga factory, garahe, ganyan. Okay. Automatic door. Nice job. Ako ako, isang hamak na katulong. Ay, huwag niyong hamakin ang katulong. Kung wala kayo, mamamatay ang mga tiga-Saudi. Di ba? Hindi sila mabubuhay nang walang katulong. Hindi gaya sa atin, kahit walang katulong, okay lang tayo sa atin, di ba? Okay po. Siyempre naman po, sanay po tayo sa trabaho. Hindi gaya nila na puro pera pinagagana. Kaya rin dito, puro pera pinagagana nila. Ilang taon na kayong walay ng asawa mo, kuya? 30 plus na. Tagal na pala, no? 30 plus na kayong hiwalay sa asawa, sir. Pero 50 ka pala ngayon. Bata pa. Nag-asawa siya eh. Nag-asawa siya. Ilang taon ka, kuya? 17. Tapos 3 anak nyo. Ilang taon lang ho ipagsasama nyo, sir? Kung lang, sir. Nung 3 na anak namin, punta na ako sa Korea. Pero yung aking panganay, 11 years old na ata, no? Umalis ako. Hindi ko na matanda. Ay, di matagal din pala yung pagsasama nyo. Siguro matagal, 20 years. Matagal pa. 20 years pa lang kayong hiwalay siguro. Hindi naman, hindi yan magiging 30 kasi 50 plus pa lang, 50 pa lang kayo. Hi DJ, kumusta? Okay lang. Sakit yung... Gwapo, pa rin, singkit pa rin. yung nakausap niyo po dati dito, ma'am, kamusta kayo? Masyado ba kayo, Parang kilig ka. Parang wala naman siyang pakialam sa mga anak ko. Pag kinikwento ko, tapos pinapakausap ko, di ba? Kasi di ba yung nagtawag na siya sa akin sa messenger, pinakausap ko sa mga anak ko. Parang wala naman siyang mapipili mo naman kasi sa isang tao kung gusto niya yung pamilya mo. Trisado siya, no? Okay. Para hindi. Pero hindi naman naging kayo, ma'am? Hindi naman. Oo. Isang buwan lang po baga, isang buwan pa lang. Nagtatawagan. Ikaw, sir, di ba nakasali ka na rin dati? Hindi pa, sir. Okay. First time ko lang po ito. Matagal na nga ako nagkuha sa inyo, kaya hindi ko makuha yung yung programa nyo. Pero ayoko, sir, nang kausap na yung nude person. Ay, ganun. Parang ibang lahi, shumi-shumi, ganun ba? Okay. Pero Pinoy, kahit Pinoy yun, gusto niya ganun, ma'am? Oo, ganun. Akala ko ang Pinoy hindi ganun. Ganun pala yun. Anong gusto niya? Can you show me your ganyan? Baka nanonood siya ako. Nililigawan ka pa lang niya that time, tapos gusto niya na makita yung ari-arian mo? Baka nanonood siya, Kuya IDJ. Kasi di ba, nakapalo siya sa'yo.
Huwag nating libakin. Kung totoo naman ba't siya, magagalit? Totoo naman niya kinukuha. Huwag na. Importante. Oo. Kung hindi niya ginawa, hindi sa pag-uusapan. Bakit nawawala ka, kuya? Naka-steady lang naman ako. Hindi ko naman ginagalaw yung cellphone ko. Paano yun? Hindi lang. Baka mawawala ka rin. Hindi Baka sign na yan. Wala na naman. Baka sign na yan na mawawala ka rin. Baka sa signal ninyo, ma'am. Okay naman po. Okay sa live. Sa signal nyo? Oo. Baka sa akin po. Baka sa akin. Di ba sa iyo? Dahil kasi nakakunan ko sa wifi ko. Tatabi ko yung wifi ko. Pero ma'am, nung hinihingi niya sa'yo, hindi mo naman pinakita? Wala naman. Uy. Utante. Wala naman siya makikita kasi wala naman akong ganun. Okay. Para klaro. Saka kung makita niya, hindi naman niya makukuha. Ano kuya, kumusta na ang buhay? Hindi mo na makita ko nakita sa signal ko yata to kasi yung sa signal mo nandoon sa sala. Hindi man gumagalaw yung ko. Hindi naman steady. Ayan, nakita. Isa yan sa signal mo yan. Oo nga, kasi pa wala yung dito, yung signal yung sa wifi. Naka-full yung aking ko, yung wifi ko, naka-full. Sabi po ninyo, sir, bata pa ho kayo dyan sa South Korea. Mga ilang taon na ho kayo dyan? 30 plus na ako, sir. Dito. Okay. Sige. Kasi andito kasi yung nakapangasawa kasi yung pinsan ko ng Koreano. Ngayon, in-invite ako. Bata pa, sinama ako rito, gano'n. Kaya maaga ako napunta rito. Hindi ka na nakaka-uwi dito sa Pinas? Kahit minsan, sir, hindi ako umuwi. Dahil kasi mahirap po. Ay, artista po kayo dyan, sir? Artista? Mahirap po kasi pumasok dito noon. Talaga sinasala sa immigration noon. Oo. So, artista na kayo dyan? Opo. Kahira na artista na. Sabi ko na dito naman kasi maluwag naman kahit na kuwan. Kaya lang, ingat lang. Pagka may announcement naman na maghuhulihan. Huwag ka muna pag-alagala, okay lang. Pumasok ka, pag nasa sasakyan ka, huwag ka nang gagala, diretso ka sa factory. Gano'n ang style dito. Maluwag dito. Kaya tumagal ako ng ganito na artista. Ano ko yan, marami ka nang naipon yan, maganda na yung bahay mo. Resibo, marami. Saka yung mga apo ko na doon lang napunta yung mga ko. Dahil kasi, kaya ako napunta rito dahil nga sa gusto kong maging tulado yung mga anak ko, pero wala akong swerte sa anak. Hindi na ako. Sa apo ko na lang ibinuhos ngayon. At yung panganay ko, awa ng Diyos, kagraduate na ng criminology sa June 14. Nakakaisa na ako. Ilang taon pa lang siya, sir? Yung panganay mo? 42 ata na. 42? Ilang nga ninyo? 42? Tapos 50 ka? Ilang taon ka nag-asawa mo? Hindi yung 42 kuya. Kasi 50 ka pala. Ano ba? Ano ba yun? Mga line of, ano pa lang yun, line of 3. Line of 3, Tsaka hindi na yung makakapasok sa pulis, sir, kasi pagkurinta ng edad, hindi na makapasok pagkurinta ng edad sa pulis. Hindi. Ano ba ang tinatanong niya? Yung pulis ba? Oo. Sabi mo, yung anak mo mag-graduate, di ba? Panganay. Hindi. Anak ko panganay nung anak ko. Panganay na apo mo. Panganay na apo ko. Ilang taon? 30? 40 plus? Hindi. Yung alin sir? Yung apo mong panganay, yung magpupulis.
Yung apo kong anak ng panganay ko. Kasi yung magpupulis, anak nung panganay ko. Nalito na si Kuya. Hindi, yung panganay ko, anak niya yung magpupulis. Okay, tinatanong po ni DJ kung ilang taon yung apo mo. 21 na ata siya. 22. Okay. Yung mga anak mo, mga 40 plus na rin no? Oo, 40 plus po yung panganay. So, problema lang nito kasi 50 ka pa lang. Siguro mga 7 years old, asawa ka na eh. 50 pa lang, tapos may anak na siya ng ng 40. Ilang taon siya nag-asawa, mga 30 years old. 30? 16 kasi ako nag-asawa ko eh. 16, edi magi 40 plus na yung anak mo, panganay. Edi ilan taon ka kaya nun? Nakalimutan na ni Kuya. Nakalimutan ka na sa taga. Ako yung panganay ko, 21 pa lang nung May 11. May asawa na rin. Oo, meron. Yan kasi sir, hindi ka lumalabas masyado dyan. Ibang artista, pag dito sa Pinas, yung mga artista kasi pinakakaguluhan, di ba? Pero ikaw, pa artista ka dyan, nagtatago kapag may nanghuli. Opo, DJ. Totoo yun. Artista. Kaya lang makaka-relax dito pagka yung nakakota na sila ng nahuli. Okay na. Napahinga na naman sila. Okay na. Mga ako na naman yun. Mga 1 year na naman bago mag-raid. Kahit nga sa mga subway, bus stop, yan. Nag-aabang sila, no? Gaabang, pinipick up nila talaga. Pagka yung malaki pa ang kota nila, talagang mahigpit. Pero pag kulang-kulang na lang pa isa-isa na lang siguro, edi... pagka mga 20, ganyan, mga 50, relax na lang sila. Kahit makita ka rin, okay lang. Wala nang problema. Kaya kung dito maluwag din sa mga artista. Hindi gaya sa ibang bansa na pakahigpit. Pagka talagang makita ka lang, talagang dampot ka kaagad. Picturean ka na kaagad. Dito, hindi. Dito nga, inorderan pa nga ang pulis nung hindi sila makakote. Pero, pag-alagala rin kami dyan, baliwala din yung mga pulis. Makita ka, wala rin. Hindi pinapansin ng mga foreigner. Pagka yun lang, purmero, yun. Talagang, pag nakita ka ng pulis, dapat ka kagad. Purmero pa lang silang inorderan na manghuli ng artista. Talagang yun ang mahirap. Kaya hindi kami nakakalabas. So yun din po rason siguro na naghiwalay kayo ng misis mo kasi hindi ka na nakakauwi. Ganun. Kasi DJ, kung pa lang, 1 year pa lang ako dito. Kasi nung umalis ako dyan sa atin, sa Pilipinas, sabi ko, 1 year lang ako, uwi na rin ako. Kaya lang naman, kasi ang alam ko rito, noon, malaki ang sahod. Amakan mo yung 300,000 won, 17,000 na rin sa atin. Ang palay sa atin dyan, 12 pesos lang isang kaban. Noon, umalis ako. Dati. Kaya malaki ang value ng pera. Yes. Kaya isang taong ka ako, uwi na ako. Hindi ko natupad yun. Nag-extend ako dahil kasi kung nga ako sa anak ko na hindi pinag-aral ng ina. Pero lahat naman ng sahod ko pinagdadala ko. Pero kasal po kayo ng misis mo, sir? Hindi. Opo, sir. Kasal. Kasal kami. Kung minor ka pa that time, no? 17? Hindi po kayo nakakita ng Koreana dyan? May nililigawan po kayo, nakasama? Meron po akong naging kwan dito nung 10 years na ata ako rito o 8, ganun. Meron akong naging kalibin na Koreana. Kaya lang,
Opo, hindi, totoo po yun. Hindi ako, hindi ako nagsisinungaling dahil mahirap magsinungaling. Kasalanan ng Lord yan. Siguro mga 5 years kaming nagsama, na-stroke. Na-stroke siya. 3 months ata kami sa hospital, pero wala na, hindi na ano. Inilabas na, hindi pa. Sabi nung kapatid, ilabas na natin at sinabi ng Dr. Eka na wala na. Oras na lang Eka yung yung hihintay natin. Kaya nilabas namin. Nung makakalabas, 1 linggo lang namatay. Sabi nung kapatid, asan yung bank book nyo? Ito ka po. Sige, withdraw mo lahat Eka. Lahat Eka nung mga napundar nyo Ekang appliances, benta mo, padala mo Eka sa mga anak mo. Wala kami Ekang kukunin. Kabait nung nung kapatid. Live-in lang yun sir, hindi naman kayo kasal the time. Siyempre kasal ka po dito. Hindi po kami, hindi po kami kasal, live-in lang kami. At yung Koreana na yun, hiwalay din sa asawa, isa anak, pero yung anak nasa army. Okay. Sundalo. Ayun. Mabuti naman kakot hindi makuha yung yung mga kapatid. Mabait naman yung 2 kapatid. 3 lang sila eh. Ayun. Pero yung nasa bank book namin, iniwan ko na sa kanya. Ayaw ang kuhanin nung kapatid. Kako, yan na lang sa inyo. Yung pagbebenta na lang ako sa appliances, yun na lang ako padadala ko. Si misis mo naman, may bago nang kinakasama dito sa Pinas? Meron na, sir. Tagal na no? Yung anak ko ang panganay ang nagpunta sa akin na hindi ako maniwala sa anak ko eh. Nung pinakita yung sulat, ayun, doon pala ako naniwala. Okay lang ako. Hindi na ako uuwi. At saka, noon sir, talagang nung malaman ko yung nung anak ko na ibinenta niya lahat yung alas na pinundar ko sa anak kong panganay na yun. At saka yung bank book niya na zero balance. Nakuha ko lahat yun, na-detect ko lahat. Tinawagan ko yung bangko. Zero balance na. Gusto ko kung umuwi nun, sabi ko rin sa kapatid kong panganay, uwi na ako, maniningil ako. Ay, naku, huwag mong dungisan ang kamay mo. Diyan ka na lang. Hanggat kaya mo, magtiisin mo. Maghanap buhay ka dyan. Pera lang yun. Huwag mong dungisan yung kamay mo. Nakakapag-isip ako, sir. Kaya nga, nagtagal ako rito. Yun. Hanggang ngayon, nandito pa ako. Kahit paano sabi ko sa mga anak ko, sa apo ko, tiniis ko. Dahil lalo na ngayon, mayroong cellphone. Noon DJ, wala kaming magamit. Wala kaming magamit dito. Kahit beeper, wala. Pupunta pa kami sa telecom. Doon kami pipila na mag-overseas. Call lang. Wala pang cellphone noon. Kaya ang hirap dito noon. Ang sulat naman, katagal makarating. Magpaipit ka ng dollar. Nasisilip pa. Wala, hindi nakakarating. Pati remittance nga DJ nung ang hirap. Hindi na kami magpagpadala. Kung hindi Koreano magpadala sa atin, hindi kami magpagpapadala. Siyempre wala ka ring papel na pinapakita kasi siyempre TNT ka. Kahit hindi TNT DJ. Okay. Hindi pwede magpadala ang mga dito, Pinoy. mga foreigner. Ang hirap. Dadaan sa pangalan ng Koreano. Okay. Yun ang mga naranasan namin, lalo na nung nag-IMLF. Ako, ang hirap namin DJ. Pero sa ngayon, sir, may balak ko kayo mag for good.
Pagka na ako na yung, pag nakagraduate na yung mid-tech ko, na po, uwi na ako. 2 years, 2 years na lang siya. Ayun. Kunti na lang, ma'am. 2 years na lang daw, ma'am. Pwede na kayo magkita. Okay, ikaw naman magtanong kay ma'am, sir. Tanungin niyo. Kayo po ba? Ilan po anak niyo? Ano po, bali 5, pero 4 lang yun sa akin kasi yung isa nasa tiyahin ng dati kong asawa. Ilan po yung may asawa? Isa lang. Isa lang. Nag-aaral pa yun, 2. Isa ngayon, anong kanyo? Balak nyo? Asawa na. Nagtatrabaho lang. Bago ka lang magtrabaho. Para sa mga anak ko. Next year, uwi na ako sa Pinas. Hintayin mo na kasi, lang. parang hindi ako dito, sa hiyang sa lugar na to kasi lagi akong nagkakasakit dito. Galing, nung kahapon nga, isang araw galing kami sa hospital, 2 araw ka, balik-balik. Nagpa-check up ako. Sa ibang bansa naman kayo punta? Maybe sa Hong Kong, ganyan. May tutulong sa akin sa Hong Kong. Pupuntang Hong Kong. Kakaiba ang Hong Kong ata, mabait ang mga amo yan kaysa sa Saudi. Oo. May kasi yung dati kong amo sa Manila, yung anak niya nandun sa Hong Kong. Sabi niya, tulungan daw ako pag doon, apply doon. Tatlong pamangkin ko, andili sa Hong Kong, tagal na rin. Saka hindi, mataas ang doon sahod. Mga 25 lang ata, sahod mo. Hindi, na siya, sahod niya po, 40,000 dito ay lang, 22. Sa Hong Kong, 40,000? Tapos na pala. Dito, 22 lang. Pero depende pa rin sa palitan. Ngayon, mataas ang palitan ngayon. 15 ang isang real. Dati 14 lang, 14 point something. Ngayon mataas. Pero pag mga berber na naman siya, bababa na naman siya. Hindi naman kasi nakapix ang dala. Hindi. Lalo na pag sahuran na, yung mga katapusan na, bumababa bigla. Bumababa. Ganun din dito. Kasi gasino lang yun, nasa 4 na binubuhay ko, hindi magkasya. Pagka 20,000 talagang medyo mabigat. Kulang pa. Mabigat. May anak kong nag-aaral. Isa nag-aaral lang, ubos yun 20,000. Yung pangalawa kong anak, ang kukunin niya daw, criminology. Sabi ko, hindi ko kayang, kasi mahal yata ang mahal ang. Hindi, kaya, pagka naka-abroad ka, kaya niya. Bakit nga hawa ko? 3 yung criminology ko yung apong pinaaral, tsaka isang medtech. Sabi ko, na lang, huminto ka muna kasi pag nakalipat na ako sa kakanaman. Medyo mataas-taas na sahod. Kasi pagka 20,000 na talaga mahirapan kayo. Mahirap? Mahirap. Sa estudyanteng nyo nga lang, lalo kung... Ang mahal-mahal pa ng bigas ngayon sa Pilipinas. Kuna ata. 60 ang kilo ata? 60 ang kilo. 2,000 ata isang 50 kilos na yun, di ba? Hindi, mahigit. Lampas 3,200. Ha? Ang 50 kilos. Oo. 3,000 na mahigit? Oo, 3,200. Kasi lagi mo bibili yung anak ko pag papadala ko. Lugaw-lugaw na lang. Sabi ko nga, magtipid kayo pagkain. Ang hirap kumita ng pera. Ako, walang titira sa akin. Kahit may sakit ako. Tingnan nyo ngayon, may sakit ako. Na lang ako sabi sa amo ko, deduct na lang sa sahod ko. Kasi parang nagreklamo na siya. Kasi lagi naman daw silang ano po ba yung sakit mo ngayon, ma'am?
May ano ako, may infection, may infection ako. Tapos yung sakit ngayon na yung mamaso o kaya yung tawag doon. Yung ano po ba, yung tubig na ang laman ng tubig, tapos yung magiging siyang nana. Sobrang sakit po siya, ang dami ko dito sa likod, tapos dito sa tiyan. Pero kahit ganun, nagtatrabaho pa rin ako. Ang hirap pag may sakit. Hirap. Ano kaya dahilan yan, ma'am? Ano daw yung parang kulang ka sa vitamin C, tapos yung hindi ka naaarawan. Ba't hindi po kayo nakakalabas dyan? May infection na siya, tapos Wala kayong day off? Wala po dito dito sa lugar na to. Bihira lang dito yung may day off. Ay, para pala kayong bilanggo, no? Makalabas ako after 2 years. Hindi ko kaya. Hirap dito, kaya tibay lang ng loob. Laban lang. Talagang ganyan ang pag wala magulang. ka ditong kausap, kuya, pag wala kang kausap dito, mababaliw ka. Ay, talaga naman. Kasi nandito ka lang sa 4 na sulok ng bahay. Pero may kasama kayong Pinay din dyan? Wala. Nag-isa lang ako dito. Kasi lang naman to, maliit lang apartment. Maliit lang. May alaga akong bata, tapos naglinis, laba, plancha. Hindi naman ako nagluluto kasi yung amo kong babae nagluluto. Talagang ganyan, tiis lang. Talagang ganyan ang papel natin magulang. Ano na lang, 11 months. Except na. Namimiss ko na yung pagkain dyan sa Pilipinas. Anong na-miss mo na pagkain sa Pinas, ma'am? Karne, syempre. Karne. May karne. Alam bang karne dyan? May karne rin naman dyan. Camel. Na-miss ko yung DJ, yung ana-ana ba? Joke lang. Ilang taon na po bang walang ana-ana, ma'am? Ang tagal. Ang tagal na. Mga ilang dekada na ba? may siguro 20 dekada. Grabe man. Isang taon ka na lang mga kawina. Nga lang si Sir, after 2 years ba daw siya magpo-for good? Oo nga Gusto ko pa naman sabi nga dito sa Arabic, mapijirjir. Mapijirjir, muskila. Ano yun? Mapijirjir, muskila, internet, muskila. Marang jirjir. Lisod nga kabuhi, oy. Jirjir. Yan lang ang tawag dito, DJ, para hindi mahalatang ganun yung salita ng Pilipinas. Pero dyan, sir, sa South Korea, may jerjer ba dyan? Yung may pipino, no? Pipino, Hindi yan, pipino, sir. Yung dahon na ginagawang salad. Ano yun? Jerjer? Salad yan, ginagawang salad. Yung malalaki daw ng green, na kinakain. Yun ang parang mga kambing kami dito. Meron dito, no? Meron dito yung kinukuha sa sanggipsal, ba DJ? Hindi ko alam kay madam kung ano po. Yun po ba yun, ma'am? Sa salad, no? Yun po yata, sa sangyup. Yun palagi sa salad. Ilalagay din sa salad sa yung dahon na malalapad na ganyan. Malalapad. Meron sa design na gano'n. May pagganang-ganang. Meron dito. Yun ang jerjer. Yun ang jerjer. Pag sa Pinas, iba naman ang kahulugan ng jerjer. Yun ang kinuha nila sa sanggapsal na tinatawag. Yung ibinabalot nila sa inihaw na karne.
Tapos yun, press yun. Ilalagay lang gano'n. Fresh. Malutong, no? Malutong DJ, malutong. Masarap yan kainin. Manamis DJ eh. Hindi mo ba nakakain DJ? Ma-vitamins yan. Maingay pag kinakain. Oo, lumalangot-ngot. Lumalagot. Naglagot. Pero manamis-namis siya. Masarap. Ano na yun? Ibang klase na yun. Masarap siya. Masarap naman talaga ang jerjer. Depende sa jerjer. Kasi ibang klase yan eh. Parang magkakapatid yata yan ng mga alugbati. Parang gano'n yan, di ba? Oo. Tapos parang sa kapatid pa siya ng pressed parsley. Parsley. Spinach ah. Kasi iba kasi klase spinach eh. Pero spinach yan. Kuya IDG. Yun nga po yan. Oo, yun nga yan. Nadali mo. Iba rin yung spinach dito, iba rin. Iba. Maliliit yung dahon niya na na pula ang sa may puwet. Ay, may pula yung puwet, sir? Oo, pula yung puwet. Nasobrahan na yun, sir. DJ. Mamula-mula. DJ, nasobrahan na yun. Kaya namula na. Kung puwet ang mapula, almoranas din. Almoranas yun. Almoranas na. May almoranas na. Nasobrahan na. Oy. Pag mo, yun sa wait, meron namang harapan. Sige. Paano tayo na magkikita, kuya? Ano ka pa pala uwi? Baka pag uwi nasa ibang planeta na uli ako. O di, kung sa Hong Kong ka pupunta, di, kasi pag uwi ko, magtutur din ako ng Hong Kong dahil pupunta ko yung mga pamangkin ko doon. Sana, mamatsmani si kuya. Hindi eh, namimiss ko na rin eh, kasi matagal pa silang uuwi. Kuya ngayon pa, toy. Pangalis sa pagod. Marami ng pera si kuya, diyan na tumanda sa amin, Korea. Mas matagal pa nga ang kinuha ko rito kaysa sa Pilipinas eh. Kaya, sana ako, hindi ko talaga kaya dito, 2 taon lang. Wala ata ba DJ makapag-break sa akin ng record dito na ilang taon? Meron naman. May mga nakausap na rin po ako dito na babae yun. Matatagal na rin. Illegal sila? Ayun, tulad mo, artista din. Sa farm sila ng baka. Oo, nagsisip-sip ng didi ng baka. May nakausap po ako dati parang hindi nga po siya marunong magtagalog kasi bata pa siya dyan, no? Tapos Bisaya po yata yun. Tapos tumatawag ko yan dito, no? 2018-19. Oo, 2018-19 naalala ko po yun. Nakakausap ko siya. Nasa gitna siya ng farm eh. Sa mga baka, pinapakita niya pa paano didehin yung baka. Bakit niya sinisip-sip yun? Tapos anong gagawin niya? Tapos iluluwa niya. Joke lang. May ginagamit naman siya. Yun, kawawa din po yun, sir, kasi malayo siya eh. Malayo sa city. Kalimutan ko sa probinsya. Sa probinsya kasi yung mga ganyang mga farm ng baka at saka yung mga vegetable. Sa probinsya sila. Yes. Malalayo. Parang siya lang po doon mag-isa eh. At saka yung mo daw niya na maedad na. Baka asawa niya yun. Hindi ko alam. Basta ganun. Baka asawa nung Pilipina. Siguro po. Basta marami kasing nakapangasawa rito na Pilipina nasa probinsya ang karamihan. Sa mga farm ang hanap buhay ng mga napangasawa kasi
hindi sila yung mga hindi ganong ko na Koreano rito, hindi ganong makuha ng pera, o konti lang ang pera, hindi makapangasawa ng Koreana. Okay. Kaya foreigner ang mga hinahanap nila para makapag-asawa. Ang kung naman ng mga Pilipina rito, ang habol naman ng mga Pilipina, hindi naman lahat. Makapapil lang. Makapapil lang. Oh. Divorce na, no? Divorce na. Kung minsan, tatakasan na yung asawa. Karami rito, DJ, ganon. Kasi minsan daw yung trato ng mga magulang ng lalaki doon sa Pinay, na asawa, parang... Edit lang po yan, mag-share lang ako kasi hindi po yung pihidin ang kasi maluti ako. Okay po. Sige. Parang tinuturing daw sila na parang katulong, sir, kaya iniiwan din daw nila yung Koreano. Totoo DJ yun. Lalo na kung yung tradition lang dito. Talaga naman kawawa mga Pilipinas. Sila lahat ang nagkuha ng kusina, sisterba nila hanggang sa bata. Sila tiga-urong, pagkayari nun, sila ang tiga-urong ng mga pinagtanan, sila nakasiting pretty. Dahil pa nga ang dito, ang alila sa mga asawa ng Koreano. Kaya nagre-rebelde din sila eh. Opo. Yun na. Nakakaawa nga yung mga Pilipinang gano'n na mga biyanan. Wala ang mga puso. Puro taba, walang puso. si ma'am umihi na talaga si Ron, hindi na kinaya. Sige po, ito na lang, no? Andyan naman po kayo, no? Tuloy-tuloy naman po pag-uusap ninyong dalawa. Ikakat ko lang sa live. Ma'am? Opo, no? Okay po. Sige, ikakat ko na lang ho kayo sa live, ha? Ipagpatuloy lang po ninyo yung pag-uusap ninyo. Okay, thank you po, DJ. Maraming salamat. Thank you, DJ. Okay, ingat. Yun na. 10 minutes after 9 o'clock, oras natin sa Pilipinas. Wanted, Sweetheart.